Hindi, binawi niya yan eh. O baka naman napanood mo ito. Ito, papakinggan ninyo audio ito ng interview ni Carpio. Hindi ko nalalabas yung video kasi nagka-copyright po itong audio lang. Pakinggan ninyo yung paliwanag ni Carpio. Na si Carpio, alam naman natin, hindi po ito DDS, hindi po ito Duterte supporter at alam nyo namang solid na pinklawan ito. Pakinggan nyo yung sinabi niya ha. Papatupad ng dismissal order laban kay Senador Joel Villanueva. At ito, sa pagkakataong ito ay makakausap natin sa linya ng telepono, walang iba kundi ang former Senior Associate Justice ng Korte Suprema, walang iba kundi si Justice Antonio Carpio. Good morning Justice, si Danny Buenafe sa Programang Kabayan. Good morning, Danny. Good morning sa mga taga-kinig natin. Okay, maraming salamat sa oras na pinagkaloob nyo kasi very fresh pa itong balita at alam ko dadalhin mismo yata ito ni Ombudsman Boying Rimulya kay SP Tito Soto at ipapatupad itong 2016 pa actually na dismissal order na sinagawa ng dating Ombudsman, di ba? Alam nyo naman siguro rin yun, yung kay Conchita Carpio Morales. Pero ano ho ba sa palagay ninyo? Ito ba ay pwedeng ipatupad kasi may pinapakita ho kayong mga clearance mula sa Ombudsman itong si Senator Joel Villanueva nung September 10 lang 2025 na ipinapakita ho namin ngayon sa screen. Ano ang palagay nyo, Justice? Well, under the Ombudsman Act, yung charter ng Ombudsman, Office of the Ombudsman, nakalagay doon, the Ombudsman has disciplinary authority over all elective and appointive government officials, except tatlong exception those who are subject to impeachment. So wala siyang disciplinary authority over officials subject to impeachment like the President or Vice President. Ayan, malinaw po yan mga kababayan ako nga actually ngayon lang ako medyo naliwanagan dyan sa part na yan kasi paulit-ulit na sinasabi ni Amy Marcos na ipakukulong daw ni Rimulya itong si VP Sara Duterte, which is an impeachable officer. Sabi sa memorandum ng Ombudsman, hindi pwedeng isuspend or tawag dito ihatulan ang any impeachable officer o impeachable official. Sorry, not officer, official. So ibig sabihin, hindi pwedeng galawin ni Rimulya si VP Sara Duterte. Ewan ko ito ang sinabi ni Carpio. Ewan ko kung kasi meron daw memorandum Ewan ko unless mali yung memorandum na kinukot nito. Pero sa tingin ko may punto siya dito Sunod. Members of the judiciary. Number 1 exception yun. Number 2 exception, members of the judiciary. Okay. Wala siyang disciplinary authority. It's the Supreme Court and Bank that has disciplinary authority, no? Okay. And third, yung members of Congress. Senate and the House. Okay. Wala siyang disciplinary authority. Gets nyo? So sablay na naman. Sablay na naman si Rimulya. Walang authority si Rimulya isuspinde ang any of the legislative branch. Kasi sinabi etong binabasa niya sa galing mismo ito sa Ombudsman. Okay. Pero under the Constitution, the Ombudsman can recommend the removal or dismissal or suspension or censure of members of the judiciary or members of the Congress. Recommendation. Only to recommend. Hindi ibig sabihin, susundin. Okay. Recommendatory power siya. That's why, ang ginawa ni former Ombudsman Conchita Carpio Morales, ni-recommend niya after finding that there was that Senator yung sa PIDAF, yung PIDAF, no? Villanueva was guilty for the PIDAF offense. Ni-recommend niya dahil ang power niya lang is to recommend. Okay. It's up to the Senate now to act on that recommendation. Okay. So that's So what ang ginawa ngayon ni
ang gagawin ni Ombudsman Remulla ngayon. Remulla Yes. is to reiterate that recommendation. Okay. Pero at that time, Justice, nung yun nga, nirecommend niya at that time, di ba, ni Justice Conchita Carpio Morales, pero at that time, ang Senate President was Coco Pimentel. Eh, hindi in-enforce ni Senate President at that Kaya nga kasi nga recommendation lang. Hindi necessaryong ipatupad. Recommendation niya. Anak ng tutsa naman, oh. time, Coco Pimentel. So, ibig sabihin, pwede ko bang i-overturn naman just in case Recommend nga. It's not ewan ko yung nagtatanong ha, medyo mahina ha. When you say recommend, it doesn't mean you're forced or required to follow. Recommend nga eh. So hindi mo i-overturn. Biglang sabihin, you have the option not to follow. Hindi overturn, mali naman yung termino mo. O sino ka man nagtatanong ka? buhay naman ng bagong ombudsman at bago na Senate President. Pwede ba yon? Well, wala namang nakalagay na prescriptive period, no? Okay. It can be, I think it can be revived, no? Okay. Dahil hindi naman pwede na uupuan na lang, no? Okay. So, nasa present Senate yan to decide anong gagawin nila. So, can they decide on that on a parang plenary? Dapat by a vote? Yes. Majority, hindi pwedeng Senate President lang mag-decide, ganon? Yeah, it's not the Senate President only who will decide. The Senate as a body will have to decide. Kung Senate President lang mag-decide, aakyat si Senator Joel. Senator Joel to the Supreme Court. Okay. I think kung hindi naman mag-act si Senate President Soto, the Ombudsman should go up to the Supreme Court to also to reiterate yung kanyang panawagan kung ano bang dismissal order. Kasi sabi ng Constitution, he can recommend. The Ombudsman can recommend the dismissal. So para may clarity kung anong mangyari, no? Whether it's just the whether the Senate as a whole should vote on that recommendation or not, no? Okay. Pero ibig sabihin, so recommendation lang ginawa ni Conchita Carpio Morales, ni Justice noon, tapos hindi in-enforce naman ng Senate President noon si Coco Pimentel. Pag nakuha ho ng majority, let's say nagkaroon ng botohan sa Senate and let's say hindi manalo or manalo ang kunwari ayaw nila na mapaalis si Joel Villanueva, ibig sabihin Joel Villanueva will be retained as senator. Yung position niya as senator. Well, that is the consequence. Okay. Pag hindi mag-act ang Senate, no? Okay. But I suppose the Ombudsman will also go up to the Supreme Court to find out what is the meaning of that recommendation, no? Whether the recommendation should be decided by the Senate President alone or by the entire Senate. So, mabuti that this should be clarified by the Supreme Court. No? Okay. So, whatever ang maging resulta, kung hindi man aksyonan ito ng Senado or it fails the required number, pwedeng idiretso rin ng Ombudsman to the Supreme Court. Kung gusto niya igiit itong maalis si Senator Joel. Ganon, pwede. Supreme Court na ang final arbiter on this case. Kaya nga So, para malaman kung anong pwede bang gawin ng Senate President, upuan na lang. Dapat ba i-submit niya for voting? At the very least, dapat i-submit niya for voting, no? Yeah. Okay, para lang pwede katulad ginawa ni who was Coco Pimentel ba noon? Siya yung Senate President nung 2016 nung lumabas yung order. Dapat may ruling whether he alone can decide not to implement it or it should be by a vote of the majority. Parang ganon. Yes. Okay. Dapat ma-clarify yun. Okay. Kaya nga we're also trying to get the side of Senator si Senator Coco Pimentel kasi siya yung Senate President. Ang posisyon ko, the Senate President upon receiving that recommendation, dahil constitutional yan Yeah, tama. Nakalagay sa Constitution na pwede mag-recommend yung
Oo. yung Yes. ombudsman, dapat he should put it to a vote para it can be settled. Okay. So, yun yung dapat maging move ni SP Tito Soto if ever he receives that from the Ombudsman. Anyway, just for the record lang, para lang doon sa mga nakikinig ngayon, at niraran na ho namin kasi yung clearance. Ang nakalagay ho doon sa clearance niya from the Office of the Ombudsman, Justice, this certifies that our records show that as of September 9, 2025, Emmanuel Joel Jose Villanueva, Senator of the Philippines, tapos sabi niya, has no pending criminal and administrative cases with the Office of the Ombudsman. Tama yan. Kasi So wala meron naman siyang clearance, tapos na. pinapakita. Yun ang parang ano niya, Kasi sinasabi ang niya ngayon. clearance, Oo. Sabi niya, no pending. Wala nang pending dahil na-decide na yun ng Kaya nga. ombudsman Kaya nga. Ayun. Ngayon, si Remulla, bawi. Ay, nakuryente ka sa sarili mong kaepalan. Epal kasi. Jollibee ka ba? Bida-bida ka? Epal ka masyado eh. Ang epal mo, ayan, nagmukha ka tuloy. Hindi kasi mga kababayan, kaya naman siya tinatawanan, you're a clown. Kasi mantakin mo magsalita ka na ganito, 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 tapos biglang, ay, meron palang desisyon. Ano ba? Gago! What kind of ombudsman are you? May desisyon na hindi mo alam, tas daldal ka ng daldal? Ay, nako, ito, tingnan nyo, binawi niya tuloy. Binawi ni Ombudsman Boying Remulla ang plano niyang ipasibak sa pwesto si Senator Joel Villanueva. Kaugnay ito sa dating kaso ng senador sa pork barrel scam. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Kapatid, bakit nagbago ang desisyon ni Remulla? Palit. Jiggy, hindi na raw susulat si Ombudsman Boying Remulla kay Senate President Tito Soto para ipatupad ang 2016 dismissal order laban kay Senator Joel Villanueva. Nakumpirma kasi ni Remulla na binaliktad pala ni dating Ombudsman Samuel Martires ang desisyon sa kaso ni Villanueva noong 2019. Taong 2016 nang ipinag-utos ni nooy Ombudsman Conchita Carpio Morales na i-dismiss si Villanueva dahil sa kasong malversation of funds at falsification of documents kaugnay sa pork barrel scam. Pero gate ni Remulla, tila isinikreto ang pagbasura ni Martires sa kaso dahil hindi umano ito na i-publish. Sa isang pahayag naman, kinumpirma ni dating Ombudsman Samuel Martires na naibasura na nga ang dismissal order laban kay Villanueva noong 2019. Narito ang pahayag ni Ombudsman Remulla. We were surprised by the decision. Lumabas lang siya nung sinabi kong may gagawin ang ombudsman tungkol dyan. Nobody... Lumabas lang daw ho siya nung nagsalita na siya. Bayani ka na naman! Gago! Abay, para ka pa lang si si Romualdez gusto maging bayani ang daan at ilaw ng Pilipinas. Grabe kayo talaga, kakaiba kayong gobyerno. Ang hirap nyo talagang tansyahin. Ngayon, ikaw pa ang tama. Ikaw pa yung merong masasabi mo, kung hindi kasi ako nagsalita, hindi naman sila amin. Hindi ka kasi nagre-research. Gago! Ay, sus! was raising that issue before. Joel Villanueva kept quiet through all the years. Sus! Ombudsman Martires never spoke about it. Di ba? At Camila, ano naging reaction dito ni Senador Villanueva? Jiggy, nanindigan si Senator Villanueva na ibinasura na nga ng Ombudsman ang dati niyang kaso na yan. Naglabas pa ng mga resibo si Villanueva, kabilang dyan ang dokumentong nagpapatunay na sa desisyon ng Ombudsman noong July 31, 2019 nakalagay na dismiss ang kanyang kasong malversation of funds and falsification of documents dahil sa kakulangan ng ebidensya. Naka-highlight din na pineke ang kanyang pirma kaugnay ng paratang na maano. Alam mo, Villanueva, kung ako sa'yo, magpahiring ka dyan. Ipatawag mo itong na to.
At pagalitan mo dun sa kaepalan niyang hindi man lang nag-research. Oo, pagalitan mo kasi mali yan eh. Buti ka, senador ka. Paano kung medyo mabababang opisyal ng gobyerno na hindi makalaban? Ibig sabihin, hindi makadepensa dahil walang makinarya. At least ikaw, pakikinggan ka dahil senador ka eh. Pakikinggan ka ng media. Paano naman yung ibang mga gusto lang pagtripan ng administrasyon nato? Kawawa eh, di ba? Inuuna kasi yung pag-iepal bago mag-research eh. Kawawa naman yung mga opisyal ng gobyerno na nagaganyan, di ba? Kawawa eh. Ako, nakakabuwis ito. Buti na lang talaga, hindi ako opisyal ng gobyerno. Kung opisyal ako ng gobyerno, talagang mabibuwisit sa ganito eh. Yung paggasto sa 10 million pesos niyang pork barrel fund noong siya'y party list congressman pa. Naglabas din ng clearance si Villanueva mula sa Sandigan Bayan kung saan nakasaad na wala siya nakabinbin na kasong kriminal at administratibo hanggang noong Setyembre. At kakasend lamang ito ng opisina ni Villanueva, pinakita rin niya na nagpadala mismo ng sulat ang ombudsman sa Senado noong 2019 para iparating sa kanila dito nga sa pagbaligtad ng desisyon sa kanyang kaso. Ayon kay Senator Villanueva, inasahan na nila ang ganitong uri ng harassment. Idedemanda raw niya ang mga nagpapakalat ng maling impormasyon sa kanyang dating kaso. Gate naman ni Remulla, walang ginagawang harassment kay Villanueva. Kabilang din si Villanueva sa mga senador na nadadawit sa flood control scandal. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Camille Samonte live mula sa TV. Alam mo ko, payo ko lang sa iyo, Remulla. Ang imbestigahan mo yung bakit nasunog yung DPWH. May official bang kasangkot doon? Kasi sabi nila, nababalitaan ko, isang makapangyarihang official daw ang may dahilan nun. Di ko alam kung totoo yun. Pero, yun daw ang sabi eh. Ewan ko. Ikaw na makakaano niya kung imbestigahan mo sana. Kaya lang, huwag ka masyadong lalapit dyan sa nasunog, ha? Kasi maabo-abo dyan. Alam naman natin yung kulay mo medyo ano na, kaya baka... Hindi, kahit ako, ayokong pupunta dyan. Si Boss Dada, hindi ko pa pupuntahin dyan. Dahil ang itim-itim na ni Boss Dada, baka lalong mangitim yun, di makita. Ikaw, huwag ka nang pumunta dyan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban.
walang halong